Nagpatayo ang pamilya ni Wang Qiying ng 5 palapag na mansyon na may gintong tiles para daw apak-apakan ng swerte ng pamilya namin sa loob ng 3 henerasyon. Hindi ako nakipag-away o gumawa ng iskandalo. Sa halip, nagukay ako ng 2 metrong lalim na cellar sa sarili naming lote. May isang hindi nakasulat na patakaran sa probinsya, ang magkatabing bahay ay dapat magkasing taas. Kung may mas mataas, ibig sabihin, dinadaganan nito ang swerte ng katabi at ninanakaw ang magandang kapalaran nila. Noong una, bago magsimula ang konstruksyon, nagkasundo si Wang Qiying at ang nanay kong si Lin Fanghua na 3 palapag lang ang ipapatayo, para pantay. Pero pagkatayo pa lang ng sa amin, bigla silang nagdagdag at ginawang 5 palapag ang sa kanila. Nang kausapin siya ni nanay, dumura si Wang Qiying sa lupa. Tinaasan pa siya ng kilay at sinabing, nasaan ang kasulatan? Kung wala kang ebidensya, naninira ka lang. Lote ko to, kaya kahit ilang palapag pa ang gusto kong itayo, gagawin ko. Wala kang pakialam. Pinigilan ko ang nanay kong nanginginig sa galit. Tahimik kaming bumalik sa bahay. Ang hindi alam ni Wang Qiying. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa isang construction company, at ang trabaho ko ay monitor ang pundasyon, laging may kinalaman sa tubig sa ilalim ng lupa at paglubog ng lupa. Nakalimutan na rin niya kung paano nila kami binubuli sa loob ng ilang dekada naming pagiging magkapit-bahay. Ang lumang bahay namin ay napapaligiran ng 3 matataas na pader, kaya hindi nasisikatan ng araw buong taon. Kahit tanghaling tapat, kailangan naming buksan ang ilaw. Natutuklap na ang mga pintura sa pader. At laging may amoy-amag sa loob na hindi nawawala. Hindi lang mataas ang ipinatayo ni Wang Qiying. Naglagay pa siya ng mga asol na salamin. Kapag nasisikatan ng araw, nakakasilaw sa amin. Sabi ng mga tao sa baryo, 2 henerasyon nang minamalas ang pamilya Chen. Lahat daw ng swerte nila ay sinipsip na ng pamilya Wang, kaya hindi na sila makakaahon pa. Nang marinig ito ni Wang Qiying, lumaki lalo ang ulo niya. Kapag nakikita niya ang nanay ko, hindi man lang niya tinitingnan. Kahit si nanay na ang unang bumabati sa kanya ng ate Qiying. Isang HMP lang mula sa ilong ang isinasagot niya. Yung 2 niyang anak, sina Wang Dashan at Wang Xiaoshan. Mula pagkabata, ginagawa na akong punching bag. Minsan, sinuntok ni Wang Dashan ang ilong ko hanggang sa mapuno ng dugo ang mukha ko. Nang magreklamo si nanay, kumakain lang ng butong pakwan si Wang Qiying at sinabi ng pairing. Fanghua, normal lang sa mga bata ang mag-away. Masyadong iyakin niyang anak mo. Paano siya mabubuhay niyan sa hinaharap? Nang gabing iyon, naupo ang nanay ko sa may pintuan, at ang mga luha niya ay isa-isang pumapatak sa lupa. Habang ako naman ay nakaupo sa tabi ng kalan, pinupunasan ng dugo sa ilong ko. Habang binubuklat ang aking libro, mula sa araw na iyon, nagsikap ako ng husto at naging kauna-unahang nakapasok sa isang kilalang universidad sa buong lugar namin. Nag-aral ako ng civil engineering. Ngayon, habang nakatayo ako sa aming bakuran, at tinitingnan ang direksyon ng pundasyon ng kapitbahay, napangisi ako ng malamig. Kala ni Wang Qiying, mas maganda kung mas mataas ang bahay niya. May mga bitak, mahina ang pundasyon. Pero hindi niya alam na ang pundasyon ng gusali niya ay marupok na at malapit ng bumigay. Oras na paluwagin ko ang lupa sa banda rito, babagsak din ang mansyon niya balang araw. Dahil gusto niyang maglaro ng marumi, sisabayan ko siya hanggang sa huli. Pero, bago ako kumilos, palagi kong naaalala ang mga panahon bago pa magsimula ang lahat ng ito. Naaalala ko ang hapong iyon nang pareho pa lang kaming nagpaplanong magpatayo ng bahay. Tumatanda ang panahon, mukhang aahon na ang pamilya Chen ngayon. Siguradong hindi na makakatulog sa gabi si Lin Fanghua, sa tuwayan. Ang mga tsismis sa daan ay umaabot sa aking pandinig. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang ulit lumakad ang nanay kong si Lin Fanghua ng mabilis at may kumpiyansa. Diretsong-diretso ang kanyang likod. Pagka-graduate ko sa kolehiyo, 5 taon akong nagtrabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng subway sa probinsya. Isa akong lisensyadong senior pit monitoring engineer. Ang mga proyektong hinawakan ko ay hindi kailanman lumagpas sa 0.3 mm na soil settlement error. Kilala ko sa industriya bilang isa sa mga pinakamagaling. Sa mga taon na iyon, nakaipon ako ng sapat na pera. Ang unang ginawa ko pagbalik sa baryo ay give-in ng lumang bahay na nagpahirap sa aming pamilya sa loob ng 2 henerasyon. Gusto kong ipagpatayo ng maliwanag na bagong bahay ang mga magulang ko. Ayoko na silang tumira sa lumang bahay na yun kahit isang araw pa. 3 gilid nito, pinalilibutan ng matataas na pader ng bahay ni Wang Qiying. Laging madilim, at may lumang balon. Ang lumot ay mas makapal pa sa isang palad. Pagpasok sa bahay, sasalubong sa iyo ang amoy-amag na tumatagos sa buto. 30 taon nang nanirahan dito ang nanay ko, kaya nagkaroon siya ng malalang rayuma. Kapag maulan, sa sobrang sakit, hindi man lang siya makabangon sa kama. Ang 2 palapag na lumang bahay ni Wang Qiying, parang isang malaking bato. Mahigpit na nakadagan sa mga sira-sirang yero ng bahay namin. Dinagana nito ang pamilya Chen sa loob ng 2 henerasyon. Kakakalat pa lang ng balita tungkol sa pagpapatayo ng bagong bahay, nagkagulo na ang buong baryo. Paging si Wang Qiying na dati hindi man lang tinitingnan si nanay, himalang kusang pumunta sa bahay namin. May dala siyang 2 supot ng kulubat at may mga itim ng mansanas. Ang lakas ng boses niya, na para bang gusto niyang marinig ng kalahati ng baryo. Puno ng peking ngiti habang nakatayo sa mamasa-masa naming tarangkahan. Nandyan ba si Fanghua? Umuwi na rin pala ang magaling na si Chen Fei.
Natigilan si nanay, si Lin Fanghua, sa tabi ng kalan. Hindi siya nakasagot agad. 30 taon na, pero ngayon lang siya tinawag ni Wang Kuiying sa pangalan niya ng ganoon ka-bait. Dati, kung hindi hoy, ay sino ka nga ba ang tawag sa kanya? Ni minsan, hindi man lang siya tiningnan ng diretso. Narinig ko, magpapatayo raw kayo ng bagong bahay. Diretsong pumasok si Wang Kuiying. Ipinatong niya ang supot ng mga bulok na prutas sa lumang mesa, pero ang mga mata niya ay palingga-lingga sa bakuran namin. Oo, may ganoong plano. Naging matagumpay kasi ang anak namin. Ayaw na niyang makita kaming dalawang matanda na nakatira pa sa basang lungga na to. Nahihiyang pinunasan ni nanay ang kanyang mga kamay. Hindi may tago ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Aba, maganda yan. Inihampas ni Wang Kuiying ng palad sa hita niya, tumatalsik pa ang laway. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni nanay at nagsimulang makipag-close. Nag-iisip din kaming magpatayo ng bago, magkatabi lang ang lupa natin. Kaya ako naparito, para pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Dahil magkalapit tayo, magkasundo na tayo na sabay magpatayo. 3 palapag, pantay, para walang maidhado sa swerte. Ano sa tingin mo? Biglang may kuminang natuwa sa mga mata ni nanay. Nanginginig pa ang boses niya. Ate Kuiying, ang ibig mong sabihin, pareho ang taas ng bahay natin. Yun ang pangarap niyang marinig sa loob ng 30 taon ng pagtitiis. Sa probinsya, kapag mas mataas ng 1 pulgada ang bahay mo, parang minamalas mo na ang kapitbahay mo. Ang sinabi ni Wang Kuiying, parang isang himala. Siyempre naman, paano magiging peke to? Dinibdiban pa ni Wang Kuiying na para bang isang mapagbigay na nakatatanda. Magkapit-bahay tayo, dapat magkasundo para umasenso. Ako, si Wang Kuiying, may isang salita. Para sa hinaharap, hindi na tayo mag-aaway dahil lang sa taas ng bahay. Di ba't nakakasira yun ng samahan? Salita siya ng salita na tumatalsik pa ang laway, pero ang mga mata niya, hindi inaalis sa pulang linya ng lote naming kalilinis lang. Hindi niya maitago ang pagkalkula sa kanyang tingin. Nakaupo ako sa isang mahabang bangko sa dilim. Malamig ko siyang pinanood sa kanyang halatang pag-arte. Kung sino si Wang Kuiying, mas alam ko kaysa kanino man. Sa bokabularyo niya, walang salitang patas. Panlalamang, at mas malaking panlalamang lang ang nandoon. Nakusa siyang nagpakumbaba ngayon para makipag-usap. Siguradong may masama siyang binabalak. Sininyasan ko si nanay, na huwag siyang pumayag agad. Pero si nanay, lubog na. Sobrang uhaw na niya sa matagal ng ipinagkait na respeto. Kahit pa isa lang itong ilusyon na may lason, gusto niya pa ring maramdaman ng init nito sa kanyang mga kamay. Tama ang sinabi ni Ate Kuiying. Sige, yan na ang usapan. Mabilis na pumayag si nanay, at may kakaibang sigla sa kanyang mukha na hindi ko nakita sa loob ng 30 taon. Pagkaalis ni Wang Kuiying, lumabas si tatay, si Chen Laoshi, mula sa silid na nakakunot ang noo. Mahal, bakit parang may mali dito? Kailan pa naging buhay na santo si Wang Kuiying? At siya pa ang kusang nagpakumbaba ngayon. Ano pa bang gusto mo? Hihintayin mo pa bang magagalit kayo? Nanlaki ang mga mata ng nanay ko, at puno ng kagalakan ang boses niya. Hindi talaga siya nakikinig sa payo. Lumapit ako at bumulong. Ma, hindi sapat ang salita lang. Gawan natin siya ng kasulatan. Itakda natin sa 3 palapag lang ang taas ng bahay. Kung sino ang lumagpas, siya ang mananagot sa lahat. At linawin din natin ang hangganan ng lupa nating dalawa. Kailangan may pirma at thumb mark para maging balido. Agad na nagsalubong ang kilay ng nanay ko, at may halong paninisi ang tono niya. Anong kasulatan ang pinagsasabi mo? Maayos naman silang nakikipag-usap. Pinapagawa mo sila ng kasulatan. Hindi ba't parang dinuduraan mo na rin sila sa mukha niyan? Chen Fei, nakapag-aral ka pa naman. Bakit naging ganyan kakitid ang isip mo? Pag kumalat to, sasabihin ng mga tao sa baryo na ang pamilyang Chen, kapapabuti pa lang ng buhay, nang mamaliit na agad ng tao. Wala man lang tiwala sa kapitbahay. Ang pundasyon ng bahay namin ay mahigpit na idinisenyo ayon sa pamantayan para sa malalim na hukay. 3 metrong lalim ang hinukay namin. Diretsong umabot sa matatag na pundasyon ng bato sa ilalim, at siksik sa mga bakal. Ginamit namin ang pinakamatibay na klase ng semento. Hindi lang 3 palapag. Kahit 10 palapag pa ang itayo, magiging matatag pa rin ito na parang bato. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi na ako nakipagtalo. Sa probinsya, ang pakitang tao minsan ay mas mahalaga pa sa lahat. 30 taon na inaapi ang nanay ko. Ngayon lang siya nakarinig ng pangako na ituturing siyang kapantay. Mas gugustuhin niyang maniwala na totoo ito, kaysa aminin na isa lang itong panloloko. Pero hindi ko isusugal ang kapayapaan ng mga magulang ko sa kanilang pagtanda. Pagkaalis ni Kuiying, pinindot ko ang pause button sa voice recorder sa aking bulsa. Mula sa sandaling tumapak siya sa aming bakuran. Bawat salita sa usapang ito ay malinaw kong nai-record. Mahirap na magtiwala. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa 5 taon kong pagbabanat ng buto sa construction site. Ilang araw ang lumipas, sabay na nagsimula ng konstruksyon ang 2 pamilya. Kinuha ko pa ang isang team na nakatrabaho ko dati sa dati kong kumpanya. Dala nila ang isang total station at eksaktong inilagay ang mga muhon para sa hangganan ng aming lupa. Bawat muhon ay may satellite positioning na nakatala, na may error na hindi hihigit sa 1 milimetro. Ang hukay ay may 3 metrong lalim, diretsong umabot sa matatag na pundasyon ng bato sa ilalim.
siksik sa bakal, at ginamit ang pinakamatibay na klase ng semento. Hindi lang 3 palapag, kahit 10 palapag pa ang itayo, magiging matatag pa rin ito na parang bato. Nagplano rin ako ng isang legal na underground water cistern sa aming bakuran, na may lalim na 2.2 metro. Ang paligid nito ay may suportang steel sheet piling at sementong hindi tinatagos ng tubig. Ang mga plano ng disenyo ni Chen Fei ay nakarehistro sa opisina ng construction management ng bayan. Si Chen Fei, kumpleto sa lahat ng papeles, legal at sumusunod sa regulasyon. Samantalang ang kapitbahay niyang si Wang Kuiying, kinuha ang pinakamurang grupo ng mga trabahador mula sa kabilang baryo. Yung foreman na namumuna sa kanila, hindi man lang marunong bumasa ng buong construction blueprint, paano pa kaya ang magkaroon ng lisensya? Nakatayo ako sa tabi ng aming mga muhon, pinapanood silang maghukay ng kanilang tinatawag na pundasyon. Napangisi na lang ako sa isip ko. Paano mo matatawag na pundasyon yan? Pababaw na hukay lang yan, para makatipid sa pera at oras. Ni hindi man lang sila naglagay ng maayos na concrete cushion. Direkta nilang ipinatong ang mga murang bato sa malambot na lupang pantambak. Tinitipid pa nila kahit ang pinakasimpleng pag-compact ng lupa bawat layer. At ang mga bakal, lalo pa nilang tinipid. Ginamit nila ang pinakamurang S-lim na bakal sa merkado, na ang diametro ay mas maliit ng 2 sukat kaysa sa kinakailangan sa disenyo. Si Wang Kuiying, nakatayo sa construction site at naguutos, ang tanging gusto niya ay gawing malalaki at matataba ng mga trabahador ang mga pampadekораsyong haligi. Construction site ng pamilya Wang. Ang mga nakatambak na pulang ladrilyo at bakal sa bakuran. Mag-ingat, construction site ng pamilya Wang. Yung dami, kahit sinong may mata makakapansin. Mag-ingat, construction site ng pamilya Wang. Sobra-sobra pa para makapagtayo ng 5 palapag. Mag-ingat, tinitingnan ko ang mga batong basta-basta na lang ipinatong. Alam ko na sa isip ko, ang ganitong klase ng pundasyon na tinipid at mababaw, ay may napakababang kapasidad na magdala ng bigat. Gamit ang ordinaryong bakal, ang pagpapatayo hanggang sa napagkasunduang 3 palapag ay sukdulan na. Kapag dinagdagan pa yan, siguradong bibigay ang pundasyon. Hindi kakayanin ng ordinaryong bakal ang bigat sa itaas. Konting pagbabago lang sa water level sa ilalim ng lupa, siguradong tatabingi ang building na yan. Ang mga bitak sa pader ay parang sapot na ng gagamba. Nakita ko yun, pero wala akong sinabing kahit isang salita. Alam ko, kung magsasalita ako ngayon, iisipin lang ni Wang Kuiying na sinusumpa ko siya. Iisipin niyang naiinggit lang ako sa pagpapatayo niya ng malaking bahay, at lalo lang niya akong babanggain. Gusto niyang magpakamatay, hindi ko na kailangang pigilan. Pero gumawa pa rin ako ng sapat na paghahanda. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, ginagamit ko ang aking professional equipment para sukatin ang paglubog ng pundasyon sa kabilang bahay. At ang pagdalaw ng lupa para sa kompletong monitoring. Lahat ng data, eksaktong nakatala, may backup at naka-archive. Kasabay nito, sa paggawa ng imbakan ng tubig sa bahay namin, may third-party supervisor na laging naroon. Bawat hakbang ay sumusunod sa pamantayan. Walang kahit tititing na epekto sa lupa ng kapitbahay. Sabi ng mga tao sa nayon, tanga raw ako. Sinasayang ko raw ang galing ko bilang isang malupit na expert, at naguhukay lang sa sarili kong bakuran na parang probinsyano. Si Wang Kuiying, lalo pang nagyabang. Sa tuwing makikita niya ako, palagi niya akong iniinsulto ng may pangasar. Hoy, Mr. Expert, imbes na ayusin mo yung bahay mo, araw-araw kang naguhukay. Diyan ka na ba sa ilalim ng lupa titira? Palagi lang akong ngumingiti ng bahagya at hindi sumasagot. Ang hindi niya alam, hindi hukay ang ginagawa ko. Ito ang magiging libingan ng pamilya Wang. At lalong hindi niya alam na itong hukay ko, hindi lang sisira sa kapalaran ng anak niya sa pag-ibig, kundi sisingilin din ang lahat ng pag-aapi ng pamilya Wang sa pamilya ko sa loob ng 2 henerasyon. Lahat-lahat, pati interes, isa-isa kong sisingilin. Pagkalipas ng 2 buwan, matagumpay na natapos ang bubong ng aming 3 palapag na bahay. Noong araw na nagpaputok kami, umabot sa kalahati ng nayon ng amoy ng pulbura. Puno ang buong bakuran ng mga pulang papel mula sa paputok. Ang saya-saya, parang may kasalan. Si nanay, nakatayo sa harap ng bagong-bago naming bahay. Halos hindi na makita ang mga mata sa sobrang ngiti. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, dito sa nayon. Na ganoon kitikas ang kanyang tindig. Ang gara naman ng bahay ng mga Chen. Ang tibay ng pundasyon, kahit lumindol hindi yayanig yan. Siyempre, si Chen Fei, magaling na expert galing syudad. Hindi yan katulad ng mga gawang probinsya dito, no? 30 taon. Sa wakas nakaahon din ng pamilya Chen. Papuri ng mga nakikiusyosong kapitbahay. Ang anino na bumabalot sa pamilya namin sa loob ng 30 taon. Ay mukhang tuluyan ng maglalaho kasabay ng bagong bubong na ito. Samantala, ang bahay ni Wang Kuiying, nasa 2 palapag pa lang. Noong araw ng selebrasyon namin, hindi siya nagpakita. Pinapanta niya lang si Wang Dashan para mag-abot ng 2 lukot-lukot na angpaw. Ang laman ay 20 piso. Nakakatawa sa sobrang kaawa-awa. Kitang-kita ko, si Wang Dashan, nakatayo sa may kanal sa pagitan ng mga bahay namin, at titig na titig sa bago naming bubong. Ang mga mata niya ay puno ng inggit at galit. Para siyang ulo na aso na handang mangagit anumang oras. Pero wala pang 1 linggo mula nang matapos ang bubong namin, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hating gabi, nakahiga ako sa lumang bahay kung saan kami pansamantalang tumutuloy. Nang marinig ko ang dagandong ng malalaking truck sa kalsada.
Pati mga bintanang salamin, nanginginig. Sunod-sunod ang mga malalaking truck, yumanig ang lupa sa bigat. Kinabukasan, maaga pa lang. Binuksan ko ang bintana sa likod at pagsilip ko, biglang kumulo ang dugo ko. Sa bakuran ni Wang Kuiying, ang mga pulang laryo ay nakatambak na parang isang maliit na bundok. Mga bigkis ng makakapal na bakal, 12-12 ng sako ng semento, nagkalat at punong-puno ang lugar. Sa dami yun, paano magiging 3 palapag lang? Sobra-sobra pa yun para sa 5 palapag. Hindi lang bakuran nila ang napuno ng mga materyales. Inabot pa hanggang sa mismong hangganan ng lupa namin, at naharangan ng halos kalahati ng daanan sa gilid ng bahay ko. Sa bawat ihip ng hangin, lumilipad ang alikabok ng semento sa lahat ng dako. Lahat na maikit sa bagong pinta naming pader. Ang puting-puting pader, nabahira ng kulay abong mantsa ng semento. Lumapit si nanay na nakakunot ang noo, sinusubukan pa ring maging disente bilang kapitbahay. Pinipigilan ng galit, sabi niya, Aling Kuiying. Ang dami mo namang biniling materyales. Hindi ba't ang usapan natin ay 3 palapag lang? Itong mga sobrang materyales, masisira lang yan sa ulan. Baka, si Wang Kuiying, na nakaupo sa tabi ng banta ng buhangin at naguutos sa mga trabahador, ay biglang nagmatigas ang mukha nang marinig ito. Itinapon ang upos ng sigarilyo mula sa bibig niya papunta sa teritoryo namin, at agad na nagmura. Kung gaano karaming materyales ang bilhin ko, pakialam mo ba? Pera ko to, gusto kong bumili ng marami para may reserba. Anong ikinababahala mo dyan? Natigilan si mama noon din. May halong hinanakit sa tono niya, nagpapaalala lang naman ako sa mabuti. Di ba't napag-usapan na natin? Mabuti, biglang tumayo si Wang Kuiying. Pinagpaigan niya ang buhangin sa kanyang pantalon, at ang kanyang mga singkit na mata ay tumingin ng pailalim kay mama. Itinuro ang tumpok ng mga pulang laryo at nagsisigaw, Lin Fanghua, huwag kang ang magkunwari sa akin. Sa tingin ko, inggit ka lang. Inggit ka dahil marami kaming nabili. Nakikita mong magiging mas mataas ang bahay namin kaysa sa inyo, kaya naiinggit ka, di ba? Buong buhay kang mahirap at inggitera. Hindi mo matanggap na may nagpapatayo ng mataas na bahay. Yang 3 palapag nyo, ano yan? Wala yan. Kung ilang palapag ang gusto kong itayo, yun ang gagawin ko. Lupa ko to. Nakitawa rin ng ilang trabahador na kinuha ng pamilya Wang. Oo nga naman, malaki ang negosyo ni Boss Wang. Anong masama kung magdagdag ng 2 palapag? Yung lalim ng pundasyon. Sarili naming desisyon yun. Sino bang naabala? Nakatayo lang doon si mama, nangingitim ang mga labi sa galit at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makasagot kahit isang salita. Lumapit ako at hinayla si mama sa likuran ko. Diretso kong ipinatong ang kamay ko sa malamig na pulang muhon. Tinitigin ko si Wang Kuiying. Tiningnan ko ulit ang mga pulang laryo na sinisimulan ng iakyat. Katutuyo pa lang ng mga pader ng 2 palapag nila. Ang Andamaya, parang nababaliw na, ay dinagdagan na naman ng 2 palapag pataas. Araw at gabi ang paglalatag ng laryo ng mga trabahador na iyon. Malinaw na pinipilit nilang itayo ito hanggang 5 palapag. Para patuloy na supulan ang swerte ng aming pamilya. Yumuko ako at sinulyapan ng bitak sa lupa na nasa pagitan ng aming mga bahay. Tiningnan ko rin ang pundasyon ng pamilya Wang na nakakatawa sa kababawan. Dahil sa sobrang bigat ng tumpok ng mga pulang laryo sa construction area. At ang lupa sa lugar na iyon ay lumubog na. Hindi ako umimik. Hinayla ko si mama pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ni mama, bumagsak agad ang mga luha niya. Fizzy. Bakit ang kapal-kapal ng mukha niya? Malinaw na 3 palapag lang ang usapan. Paano niya nagagawang bigla na lang magbago ng isip? Ma, huwag ka nang magalit. Binigyan ko siya ng isang basong maligamgam na tubig. Kalmado ang boses ko. Kung gusto niyang magpatayo, hayaan mo siya. Habang mas mataas ang itinatayo niya, mas malakas ang magiging bagsak niya. Pero 5 palapag yun, mas mataas ng 2 palapag sa atin. Anong iisipin ng mga tao sa nayon sa atin? Saan ko ilalagay ang mukha ko? Habang nagsasalita si mama, lalo siyang nagiging emosyonal. Tumaas ang presyon niya, at nahilo siya na halos hindi na makatayo. Ay nalalayan ko siyang umupo, pabigat ng pabigat ang lamig sa puso ko. Ang gusto ni Wang Kuiying ay hindi lang basta magtayo ng mataas na bahay. Ang gusto niya ay tuluyan kaming tapak-tapakan. Gusto niyang hindi na kailanman makabangon ng pamilyang Chen sa nayong ito. Gusto niyang sipsipin ang swerte ng pamilya namin papunta sa pamilya Wang sa mga susunod pang henerasyon. Pero nakalimutan niya, lahat ng utang ay pinagbabayaran. At lalo niyang nakalimutan na sa construction ako kumikita ng ikinabubuhay. Ang mga palihim niyang dalawan, sa paningin ko, ay parang bahay-bahayan lang ng mga bata. Nang hapong iyon, hindi na nakapagtimpi si mama. Sumugod siya sa gate ng mga Wang. Itinuro niya si Wang Kuiying at sumigaw, Wang Kuiying. Lumabas ka riyan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nagkasundo tayong pareho ang taas ng bahay natin. Ngayon, yang balangkas mo, halos abot na sa langit. Akala mo ba patay na ako? Dahan-daang lumabas si Wang Kuiying mula sa likod ng tumpok ng mga nakakasilaw na gintong tiles. May kagat-kagat siyang kalahating sigarilyo ng Red Pagoda Mountain sa bibig, at ang mga mata niya ay puno ng panghahamon. 3 palapag. Sa bahay namin, sa sala mismo siya nagsabi. Halos sumabog ang dibdib ni mama sa galit, tinuro niya ang nakatayo na 5 palapag na bakal sa tabi ng bahay. Narinig ng buong pamilya, nandoon din si Chen Fei. Tapos ngayon, basta ka na lang aatras. Hindi ka na ba nahihiya sa sarili mo?
Pinagpaigan ni Wang Kuiying ang alikabok sa damit niya at ngumisi ng malamig. Hindi man lang pumurap. Ang kasulatan. Ilabas mo, tingnan ko. Natigilan si Mama. Nanginginig ang mga labi niya, at matagal bago siya nakapagsalita. Anong kasulatan? Yung nakasulat sa papel, may pirma at tatak. Tiningnan ni Wang Kuiying si Mama ng patagilid, sabay buga ng makapal na usok diretso sa mukha niya. Napaubo ng husto si Mama. Wala, kung wala. Anong pinagsasasabi mo rito? Sa tingin ko, nababaliw na kayo sa kagustuhang magpatayo ng bahay. Hindi nyo matanggap na mas nakakaangat ang kapitbahay nyo. Gusto nyo lang mangikil ng harapan. Gusto mong samantalahin ang pagpapatayo ko ng bahay para mangikil ng pera, no? Gago ka. Tuluyan ang sumabog sa galit si Mama. Dumobol ang lakas ng boses niya. Sa sobrang lakas, napahinto sa pagtatrabaho ang mga construction worker. Sinabi mo yan sa harap ng buong pamilya namin. Pantay lang dapat ang bahay natin. Para walang nakakalamang sa swerte ng isa't isa. Tapos ngayon, babawiin mo. Asa ka pa, ako pa ang sinungaling. Itinapon ni Wang Kuiying ang upos ng sigarilyo sa putikan at paulit-ulit itong inapakan at dinurog gamit ang sapatos niyang puro putik. Para bang mukha ni Mama ang tinatapakan niya. Lin Fanghua, hinugasan mo ba yung bibig mo sa Poso Negro? Ang baho, 30 taon na tayong magkapit-bahay. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasensama mo. Dahil lang nakita mong yumaman kami at nagpapatayo ng mataas na bahay. Gagawa ka na ng kwento para makakikil ng pera. Yang konsensya mo, baka kinuha na ng asong gala at ginawang pulutan. Palaki ng palaki ang gulo. Nagsimula ng maglapitan ng mga taga-nayon. Nagtuturuan ng dalawang pamilya. Ayan, nag-aaway na naman sila. Kawawa naman ang pamilya Chen, mukhang lalamunin na talaga sila ng mga Wang. Si Wang Kuiying, wala talagang kahihiyan. Noong nag-usap sila, kitang-kita naman ng lahat. Pero halata namang manloloko yan. Walang mangyayari. Masyado kasing naging tapat si Lin Fanghua, hindi niya pinapirma ng kasulatan. Ngayong hindi na umaamin, kahit anong sabihin niya, wala nang silbi. Dehado na naman ang mga Chen. Baka habang buhay na silang hindi makabangon yan. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay parang mga sampal na tumatama sa tenga. Sunod-sunod itong dumadapo sa mukha ni Mama, mahapdi at masakit. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Wang Dashan mula sa loob ng bahay nila. May hawak siyang malaking layabi, at matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hamarang siya sa harap ni Wang Kuiying at agad na nagmura. Ano ba to? Mga babae talaga. Buong araw nag-iingay dito na parang may patay. Kulang pa ba ang mga namatay sa pamilya nyo? Lupa ko to. Kung ilang palapag ang gusto kong itayo, yun ang masusunod. Kahit itayo ko pa to hanggang langit, wala kayong pakialam. Tinuro ni Mama si Wang Dashan, nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Halos hindi na siya makapagsalita. Ang asawa mo, siya mismo ang nangako. Lahat sila pwedeng maging testigo. Testigo? Sinong tetestigo para sa'yo? Tumawa si Wang Dashan. Dumura raw ako ng plemang may bahid ng dugo sa sahig. May ebidensya ka ba? Kung wala kang may pakitang ebidensya, paninirang puri yan. Paninilo. Sige, magkalat ka pa ng kung ano-anong kababuyan dyan. Maniwala ka't sa hindi, isusumbong kita diretso sa munisipyo. Para makulong ka ng ilang araw nang magtanda ka. Si Wang Kuiying, habang nakapamayaiwang sa likod, ay dahan-daang lumapit kay nanay at bumulong. Mariin niyang sinabi, Lin Fanghua, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yang si Chen Fei mo, nakapasa nga sa isang magandang universidad. Nag-aral ng arkitektura, ngayon, eksperto na sa probinsya. Sikat na siya ngayong bumalik sa baryo, no? Pero sa lugar na to, ako pa rin, si Wang Kuiying, ang masusunod. Eksperto, sa paningin ko, isa lang siyang utot, at hindi lang 3 palapag ang itatayo ko. Ito ang tinatawag na 5 baitang ng tagumpay. Sobrang swerte at kasaganaan. Itong 5 palapag na bahay ko, lalagyan ko ng pinakamakikinang na gintong tiles. Kakabitan ko ng asol na salamin, at kapag nasa nagan ng araw, lahat ng swerte ng pamilya nyo ay sasaluhin ng bahay ko. Ang feng shui nyo, ang kapalaran nyo, lahat yan ay lulubog at diliinan ng 5 palapag ko. Kahit isang damo, hindi na tatubos sa inyo. Gaano man kagaling ang anak mo, hindi na siya aasenso sa buhay na to. Mananatili lang siyang parang daga na nagtatago sa anino ng bahay ko. 2 henerasyon ng dinidiinan ng pamilyang Wang ang pamilyang Chen. Sementong conch. At didiinan ko pa ang pamilya nyo ng 3, 4 na henerasyon pa. Sementong conch. Para ang pamilya nyong Chen ay habang buhay nang hindi makabangon. Sementong conch. Hayop kang Wang Kuiying. Papatayin kita. Itinaas ni nanay ang manggas ng damit niya at handa ng sumugod. Gusto niyang wasakin ang mabahong bunganga ng babae. Ilang mababait na kapitbahay ang mabilis na lumapit. Mahigpit siyang pinigilan. Aling Lin, huwag kang kikilos. Kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. Naghahanap lang ng dahilan ng mga Wang para guluhin kayo. Kung sino ang unang manakit, siya ang talo. Tandaan mo, walang matay ang layabi na hawak ni Wang Dashan. Hindi sulit, pero hindi matanggap ni nanay ang pang-iinsulto. Sa sumunod na linggo, kinaladkad niya ako sa kung saan-saan, sa barangay hall, sa presinto ng pulis. At sa huli, pumunta pa kami sa Construction Management Office ng munisipyo. Pero ang resulta, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si nanay.
Ang mga taga-barangay, habang nagyoyosi at umiiling, ay nagsabi, Aling Lin. Hindi talaga namin sakop ang mga ganitong bagay. Usapang bibig lang naman ang meron kayo noon. Walang kasulatan. Anong gagamitin namin para patigilin sila sa pagtatayo? Isinara ng pulis sa presinto ang logbook at bumantong hininga. Away kapitbahay lang ito. Hindi ito kasong kriminal. Hanggat hindi nila inaagaw ang lupa nyo, kalayaan nilang magtayo ng kahit ilang palapag. Wala kaming magagawang sapilitan. Yung clerk naman sa munisipyo, binuklat-baklat lang ang mga dokumento. Ni hindi man lang tumingala. Nagtatayo sila sa sarili nilang lote, at hindi naman lumalagpas sa sukat. Para sa taas ng mga bahay sa probinsya, wala pang malinaw na patakaran dyan. Umuwi na lang kayo at mag-usap. Pabalik-balik, iyon at iyon lang ang sinasabi nila, na parang sinaraduhan ng lahat ng pag-asa ni nanay. Inaalalayan ko si nanay habang naglalakad kami pabalik sa daan ng lupa. Nakakasilaw ang sikat ng araw sa hapon. Nakakairita ang ingay ng mga kuliglig sa gilid ng daan. Umupo si nanay sa may pintuan. Habang tinitingnan ang bago naming bahay na hindi pa nga natutuyo, walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Anak, sa buhay ba nating to, hahayaan na lang ba nating apihin nila tayo hanggang sa mamatay? Hindi ako umimik. Tinitingnan ko lang ang iligal na gusali ng mga wang sa kabilang bahay, na umaabot na sa ika-4 na palapag. Habang dahan-dahan kong hinihimas ang recording pen sa loob ng bulsa ko, at ang mga papeles para sa reklamo na matagal ko nang inihanda. Wang Kuiying, akala mo ba dahil walang kasulatan, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo? Akala mo ba, habang mas tumataas ang bahay mo, mas sumisikat ka? Huwag kang mag-alala, hindi kita aawayin. Hahayaan kitang makita ng sarili mong mga mata. Paano naging isang tumpok ng mga guho ang ipinagmamalaki mong 5 palapag na mansyon? Paano tuluyang nauwi sa wala ang inaasam-asam mong kasal para sa anak mo? Paano pinagbayaran ng pamilya Wang ang kasamaang ginawa nila sa pamilya ko sa loob ng 2 henerasyon? Noong gabing iyon, sinimulan ko na ang pagpapagawa ng imbakan ng tubig. Pumasok ang backhoe sa bakuran namin. Sa loob ng lote namin, sa mismong hangganan ng 2 pamilya, nagsimula itong magukay ng butas. Nagkumpol-kumpol ang mga taga-nayon para manood. Pinagbubulungan at pinagtuturuan ako. Anong nangyayari kay Chen Fei? Nabaliw na yata sa galit. Nagpapatayo yung isa ng mataas na gusali, siya naman naguhukay ng butas. Ano pa nga ba? Wala siyang laban sa mga Wang. Kaya nagwawala na lang. Anong silbi ng pinag-aralan? Ayan, tinatapakan-tapakan lang din naman siya. Pumasok ang mga salitang iyon sa tenga ko. Pero wala akong pakialam. Si Wang Kuiying, nakatayo sa plancha ng katabing bahay. Pinapanood ang ginagawa sa lote namin, tawa ng tawa hanggang sa halos mamilipit na siya. Pasigan niya akong tinawag, Hoy, dalubhasa. Nagpaplano ka bang magtayo ng bahay sa ilalim ng lupa para makatago sa 5 palapag na bahay ko? Tama rin naman, kapag naitayo na itong bahay ko, habang buhay nang hindi makakakita ng araw ang bahay nyo. Mas mabuti pang tumira na lang kayo sa ilalim ng lupa. Tumingala ako, tiningnan ng mayabang niyang mukha, at ngumisi ng malamig. Nag-aral ako ng architectural engineering, kalahati ay para makabawi, at ang kalahati ay para sa araw na ito, na personal kong mahahanap ang muhon. Para mabawi ang lupang sinakop sa amin. At para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Lolo. Wang Kuiying, tumawa ka lang. Sige, ay lakas mo pa. Kapag nahukay ko na itong butas hanggang sa dulo, ikaw naman ang iiyak. Dahil ang hinuhukay ko ay hindi isang imbakan ng tubig, kundi ang muhon na itinayo noong 1982. Ang mismong batong muhon na may pulang tatak ng munisipyo na personal na ibinaon ng lolo ko. Noong araw, sinakop ng pamilya Wang ang kalahating metro ng lupa namin. Oras na para magbayad. 3 araw na naghukay ang backhoe. Sa wakas, naabot na nito ang target na lalim, 2.2 metro. Sa loob ng 3 araw na iyon, natapos na rin ang pagpapatayo sa 5 palapag na bahay ng mga Wang. Ang buong gusali ay binalutan ng nakakasilaw na tiles na kulay ginto. Nilagyan pa ng madilim na asul na reflective glass na kapag nasisikatan ng araw ay nakakabulag. Mula sa malayo, ang gusali ay parang isang kumikinang na gintong bukol na nakadikit at sumisiksik sa gilid ng bubong namin. Sa tuktok ng gusali, may 2 higanteng stainless steel na tangke ng tubig. Para silang 2 mata na masamang nakatitig sa maliit naming bahay na mas mababa ng 2 palapag. Sa loob ng bahay namin, kahit katanghalian, ay napakadilim. Walang kahit isang sinag ng araw na nakakapasok. Ang bagong pinturang latex sa pader, dahil hindi na nasisikatan ng araw, ay nagsisimula ng mamasa-masa. Tinitingnan ni Mama ang mayabang na 5 palapag na bahay sa tabi. Hindi na siya makakain. Kitang-kita ang pamamayat niya. Sa gabi, palagi siyang hindi mapakali at hindi makatulog, nakaupo lang sa gilid ng kama at nagbubuntong hininga. Lalong lumala ang tsismisan sa nayon. Wala na, tapos na ang pamilya Chen. Di nagana na sila ng husto ng mga Wang. Wala na silang pag-asang umangat pa. Ang yabang siguro ni Wang Kuiying ngayon. Sa buong nayon, bahay niya ang pinakamataas. Sa susunod, wala nang mangangahas na kalabanin siya. Sayang lang ang pinag-aralan ni Chen Fei. Inaapi na ng ganoon ng nanay niya, ni hindi man lang makapalag. Ang alam lang gawin ay maghukay ng butas. Narinig ko ang lahat ng iyon, pero hindi ako natinag. Dahil alam kong malapit nang magbago ang takbo ng kwento. Kinaumagahan ng ika-4 na araw. Pinaalis ko na ang lahat ng trabahador ng backhoe.
Kami na lang ng tatay ko ang natira. Gamit ang pala at bareta, sa timog silangang sulok ng hukay, dahan-dahan kaming nagukay pababa. Dito, ito ang locus yung sinabi sa akin ni Lolo bago siya malagutan ng hininga. Ang lolo ko, si Chen Shui, ay ang dating kapitan ng baryo. Isang taong matuwid. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman nandaya para sa sariling kapakanan. Noong 1982, noong ipinamahagi ang mga lote sa baryo, personal na dumating ang mga taga-munisipyo para sukatin ang lupa. Bawat pamilya ay binigyan ng eksaktong linya ng hangganan, at hinayaan ng bawat puno ng pamilya na personal na magbahon ng isang muhon. Ang muhan na gawa sa berdeng bato, na may nakaukit na pangalan at pulang selyo ng Kumayan, ang nagsisilbing katibayan ng hangganan ng lupa. Ang lolo ko, bilang leader ng nayon noon, ang personal na nangasiwa nito. Siya rin mismo ang nagbaon ng muhan para sa aming pamilya sa timog silangang sulok ng aming lote. Ngunit sa ikalawang taon matapos mahati ang mga lote, noong taglamig, nag-iinspeksyon ng lolo ko sa may kanal sa silangang bahagi ng nayon. Aksidente siyang nahulog sa kanal, at nang matagpuan siya ng mga taga-nayon. Wala na siyang buhay. Nang matagpuan siya ng mga taga-nayon, wala na siyang buhay. Nag-imbestiga ang mga taga-Kumayan noon. Ang naging hatol ay aksidenteng pagkadulas. Wala pang kalahating taon mula nang pumanaw si Lolo. Nagsimulang magpatayo ng bahay ang pamilya ni Wang Kuiying. Ang tatay ko, mabait, walang alam sa mga ganoong bagay. Kaya sinamantala ni Wang Kuiying na walang namamahala sa amin at palihim na inusag ang hangganan ng aming mga lupa, isinagad sa amin ang kalahating metro. Kinamkam niya ang lote namin. Nang matuklasan nito ni tatay, nakatayo na ang bahay ng mga Wang. Nag-iskandalo si Wang Kuiying at ayaw talagang umamin. Iyon na daw talaga ang hangganan. Walang mailabas na ebidensya ang tatay ko. Kaya wala siyang nagawa kundi tiisin ang panggugulang na iyon. At ang pangangamkam na iyon, tumagal ng mahigit 40 taon. Bago pumanaw si Lolo, hinawakan niya ang kamay ni tatay at pautal-yutol na sinabi na ang muhan ay nakabaon sa timog silangang sulok ng lote, 2 metro ang lalim. Kailangan daw itong mahanap ni tatay para mabawi ang lupang pag-aari ng mga Chen. Pero ilang beses na itong hinanap ni tatay, at hindi niya ito nakita. Kaya't ang usaping ito ay natigil na lang. Nag-aral ako ng architectural engineering, kalahati ay para makabawi sa aming karangalan. At ang isa pang kalahati, ay para balang araw, personal kong mahanap ang mohan na iyon at mabawi ang lupang kinamkam sa amin. At para malaman ang buong katotohanan sa pagkamatay ni Lolo, hawak ko ngayon ang plano ng lote na iniwan niya. Tinitiyak ko ang eksaktong lokasyon ng muhan. Bawat pagpalako ay maingat na maingat. Nang hamukay ako sa lalim na 2.5 metro, biglang may tumunog na klang mula sa pala. Tumama ito sa isang matigas na bagay. Halos lumundag ang puso ko sa kaba. Agad naming binitawan ni tatay ang mga pala at dahan-daang kinamot ng aming mga kamay ang lupa sa paligid. Hindi nagtagal, isang maitim na berdeng bato ang tuluyang lumitaw. Hindi ito kalakihan, 30 sentimetro kwadrado. Nakaukit dito ang hangganan ng lote ni Chen Shui. At ang taong 1982 sa malalaking letra. Sa tabi nito ay isang malinaw na pulang selyo ng Kumayan noon. Kahit mahigit 40 taon na ang lumipas, malino pa rin itong mababasa. Napaluhod si tatay sa ilalim ng hukay, hinahaplos ang batong ito, at biglang namula ang kanyang mga mata. Sunod-sunod na pamatak ang kanyang mga luha sa bato habang bumubulong. Nahanap din natin, huminga rin ako ng malalim. Pinigilan ko ang matinding tuwa. Wang Kuiying, hindi ba't matigas ka? Hindi ba't sabi mo lupa mo yan, kaya kahit anong ipatayo mo, pwede. Ngayon, narito na ang matibay na ebidensya. Yang ipinagmamalaki ninyong 5 palapag na mansyon. Ang kalahating metro niyan, ay nakatayo sa lote ng pamilya namin. Hindi na ito away kapitbahay. Ito ay ilegal na pangangamkam ng lupa ng iba. Isa itong tunay na ilegal na istruktura. Kinuha ko ang aking kamera. Kinunan ko ng 12-dosenang litrato ang lokasyon ng muhan, ang pamana ng aming mga ninuno, pati na ang mga nakaukit na salita at selyo. Pagkatapos, ginamit ko ang isang total station para sukatin ng eksakto ang coordinates ng muhan at ikinumpara ito sa plano ng lote na itinabi ng Kumayan noon. Walang kahit tititing na pagkakaiba. Agad-agad, tumawag ako sa notaryo publiko ng bayan. Pumunta rin sa lugar ang mga tauhan mula sa opisina ng lupa para gawing notaryado at suriin ang muhan. Naglabas sila ng opisyal na survey report at sertipiko ng notoryo. Malinaw na nakasulat sa report na ang kasalukuyang bahay ng pamilya Wang Kuiying ay ilegal na umuokupa ng 0.32 mo ng lote ng pamilya ni Chen Fei. Lumampas ito sa hangganan ng kalahating metro na isang uri ng ilegal na pangangamkam ng lupa. Hawak ang ulat ng investigasyon na ito na may pulang selyo, ang aking kamay ay kasing tigas ng bato. Ang papel na to ang magiging death sentence para sa 5 palapag na mansyon ni Wang Kuiying. At ito pa lang ang unang pasabog na inihanda ko para sa kanya. Habang hinuhukay ko ang muhon, may isa pa akong hindi inaasahang natuklasan. Mga 30 sentimetro lang mula sa muhon, may nahukay akong isang kinakalawang na kahon na bakal. Gawa sa makapal na yero ang kahon. Kahit na grabe ang kalawang sa labas. Pero ang loob nito ay waterproof, kaya napreserba ng maayos. Nang buksan ko ang kahon, pareho kaming natigilan ng tatay ko. Nasa loob ang diary ng lolo ko, at isang salansan ng mga naninilaw na papel. Nakasulat sa diary ang pang-araw-araw na buhay ni Lolo bilang hepe ng aming nayon noon.
Pero ang mga huling entry, kinilabutan ako sa nabasa ko. Nobyembre 15, 1983. Maaraw, pinuntahan ako ni Wang Fugi, ang asawa ni Wang Kuiying. Gusto niyang aprobahan ko ang lote para sa kanya, para makakuha ng dagdag na kalahating metro mula sa lupa ng mga Chen. Hindi ako pumayag. Lupa ito ng komunidad, hindi pwedeng dagdagan kahit 1 pulgada. At lalo na, lupa pa to ng kapitbahay. Hindi ito mapag-uusapan. Nobyembre 20, 1983. Makulimlim. Pinalayas ko siya. Bago siya umalis, nagbanta pa siya sa akin. Sabi niya, huwag daw akong magmalinis. Kung hindi ko raw gagawin ang gusto niya. May paraan daw siyang gawin yun. Hindi ako takot sa kanya. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Nobyembre 23, 1983. Umuulan. Nalaman kong si Wang Fugi ay palihim na pumuto ng mahigit 10 puno ng poplar na pag-aari ng nayon at dinala sa bayan para ibenta. Pagnanakaw ito sa ari-arian ng komunidad. Kailangan ko itong i-report sa munisipyo. Nalaman niya, at grabe ang naging pagtatalo namin. Sabi niya, kapag nagsumbong daw ako, isiguraduhin niyang hindi magiging maganda ang kamatayan ko. Hindi ako takot. Itong mga ganitong klaseng kasamaan, kailangan kong puksain. Dito biglang natapos ang diary. At sa huling pahina nito, may nakasuksok na 1 pirasong papel. Sulat kamay ito ni Lolo. Nakasulat, kung may mangyaring masama sa akin. Siguradong si Wang Fugi ang may gawa. Nasa kahon din ang resibo ng pagbenta ni Wang Fugi ng mga puno noon. Palihim itong tinago ng lolo ko. Hawak-hawak ko ang diary na ito. At hindi mapigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ng lolo ko noon. Pinatay siya ni Wang Fugi. Dahil lang hindi pumayag si lolo na bigyan siya ng dagdag na lupa. At ayaw pagtakpan ng pagnanakaw niya sa ari-arian ng komunidad, pinatay niya si lolo. Pinatay niya ang lolo ko. Mahigit 40 taon na ang nakalipas. Akala ng buong pamilya namin na aksidente lang si lolo. Hindi namin nakalain na pinatay pala siya. At ang salarin ay ang asawa ng kapitbahay naming si Wang Kuiying. Ang pamilya Wang na 2 henerasyon nang nangaapi sa amin. Pagkatapos basahin ni tatay ang diary, nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon. Napaupo siya sa sahig, tinakpan ng mukha, at humagulgol. 40 taon. Sa wakas, nalaman na niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Huminga ako ng malalim. Maingat kong tinago ang diary at lahat ng ebidensya. Wang Kuiying, Wang Fugi, dugo ang inutang, dugo rin ang kabayaran. May utang kayong 1 buhay sa pamilya Chen. Dugo sa dugo, 40 taon ng pangapi, kalahating metro ng lupa. Ang utang na to, sisingilin ko sa inyo ng buo, pati interes. Babayaran nyo lahat ng malinaw. Walang labis, walang kulang. Makalipas ang kalahating buwan, Mid-Autumn Festival, nagkaroon ng malaking handaan sa ilalim ng malaking puno sa bungad ng nayon. 12 ng malalaking bilog na lamesa na kulay pula ang nakahilera sa kalahati ng kalye. Mula sa malalaking speaker, umalingaw ang nakakabinging mga tugtog na pampasayaw, halos mabasag ang eardrums mo sa sakit. Kasal ngayon ni Wang Dashan. Ito na rin ang pinakamaluwalhating araw sa buong buhay ni Wang Kuiying. Ang babae ay galing sa pamilyang may-ari ng isang supermarket sa bayan. May kaya sa buhay. Ang dot pa lang ay 2 delivery truck na, at 200,000 piso na cash. Para sa kasal na to, halos ubusin ni Wang Kuiying ang lahat ng ipon nila. Nagbigay na nga siya ng 288,000 pisong bride price. Pina-renovate pa niya ng todo ang 5 palapag na mansyon nila, para lang may pagmayabang sa mga balay niya. Sinasabi niya sa lahat ng makasalubong niya, ang swerte talaga ng dashan ko. Nakakuha ko ng ganito kabuting asawa dahil sa magandang feng shui ng aming 5 palapag na bahay, talagang nagdala ng swerte. Mula ngayon, yayaman na ang pamilya Wang. Sinadya pa niya talagang puntahan ang bahay namin. May paaring niyang sinabi sa nanay ko, Wei Fanghua, susanduan na ni Dashan ang nobya niya bukas. Kulang kami sa tao sa bahay. Kung wala kang gagawin, daan ka para tumulong maghugas ng gulay at maghain ng pagkain. Para mahawan ka na rin ng swerte ng pamilya namin. Baka sakali, yang si Chen Fei mo makapag-asawa na rin ng maaga. Hindi naman pwedeng tumandang binata yan habang buhay, di ba? Nanginginig sa galit ang nanay ko. Pero pinigilan ko siya, nakangiti kong sinabi kay nanay. Nay, huwag kang magalit. Bukas, pupunta tayo sa handaan na yan. Itingnan ko lang kung magiging payapa ba ang kasal nila. Kinaumagahan, sa araw ng kasal. Ang bahay ng mga Wang ay punong-puno ng palamuti. Ang mga pulang tela ay nakasabit mula sa bungad ng nayon hanggang sa kanilang tarangkahan. Halos lahat ng taga-nayon ay nandoon, karamihan ay para makikain ng libre. Halos lahat ng taga-nayon ay nandoon, karamihan ay para makikain ng libre. Pumunta rin kami ni nanay. Umupo kami sa mesa sa pinakasulok. Nakatago si nanay sa dilim, nakatingin sa dikalewang kumikinang na 5 palapag na bahay. Mahigpit niyang pinupunasan ng kanyang mga chopsticks, namumuti na ang mga buko ng daliri niya sa diin. Nakaupo ako sa tabi niya, may hawak na isang basong tubig. Kalmado kong tiningnan ang buong paligid. Si Wang Dashan ay nakasuot ng isang napakasikip na suit. Ang kwelyo ay napakahigpit kaya't ang mukha niyang bilog ay namumula at nangingitim na, parang ulo ng baboy. Alipat-lipat siya sa mga mesa, namumula ang mukha sa pagbati sa mga bisita. Si Huazi, sa sobrang yabang ay halos umabot na sa langit ang kanyang buntot.
Maya-maya lang, dala ang kanyang baso ng alak, pasuray-suray siyang lumapit sa mesa namin. Amoy na amoy ang hininga niyang lasing at mabaho sa bawang. Aba, si Lin pala to. Bakit nagtatago ka sa sulok at humihigop ng sabaw dyan? Ngumisi ng malamig si Wang Dashan, at ipinatong ang paa sa bakanting upuan sa tabi namin. Itinapat niya ang baso ng alak sa mukha ni nanay. Bakit? Dahil ba nakikita mong nakapagpatayo kami ng 5 palapag na bahay? At nakapag-asawa ng ganito kagandang babae, kaya naiinggit ka na't hindi mo na malunok yung kinakain mo. Hindi umimik si nanay, pero ang kamay niyang may hawak na chopsticks ay lalong umigpit. Lalong ginanahan si Wang Dashan. Humarap siya sa buong nayon at sumigaw. Tingnan niyo to, ito ang tinatawag na tadhana. May mga tao riyan, nakapagtapos sa magagandang universidad. Pumunta pa sa probinsya para sa kung anong subway project daw. Ang ganda pakinggan ng titulo, no? Pero anong nangyari? Pag-uwi sa nayon, 3 palapag lang ang kayang ipatayo, at kailangan pa rin mag-ingat sa sasabihin ng nanay ko. Anong silbi ng pag-aaral? Itong mga taong galing sa putikan na tulad ko. Kayang-kaya kayong tapakan, kayong mga nagtapos sa kolehiyo. Dudurugin kayo ng husto, isang malakas at nakakairitang tawanan ng umalingaw-ngaw. Ilang mga kaibigan ng pamilya Wang ang nakisali sa panunukso. Tama si Dashan. Ang pamilya Chen ay hindi na talaga ahon sa hirap habang buhay. Nagmamayabang na sumipol si Wang Dashan at kinuha ang isang mangkok ng tirang sabaw at pagkain. Sinadya niyang itagilid ang kamay at kalahating mangkok ng mamantikang sabaw. Ay biglang tumapon sa malinis na sapatos na tela ng nanay ko. Agad na nabasa ng sabaw ang ibabaw ng sapatos. May ilang piraso ng dahon ng gulay na damaykit dito, nakakatawa at kaawa-awa siyang tingnan. Biglang tumayo si nanay, nanginginig ang buong katawan sa galit. Wang Dashan, sumusobra ka na. Ano ngayon kung inaapi kita? Malakas na tumawa si Wang Dashan. Buong lakas niyang inapakan ng basang dulo ng sapatos ni nanay, puno ng pang-aasar ang kanyang mukha. Kaya mo bang gibain itong 5 palapag kong bahay? Ha, Lin Fanghua, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ang kakarampot na swerte ng pamilya niyo, matagal nang sinipsip lahat ng asol na salamin sa bubong ng bahay ko. Sinulyapan niya ako ng pailalim, puno ng paghamak ang mukha. Nasaan na yung nagtapos sa kolehiyo? Nasaan na yung magaling mong anak? Bakit parang duwag ka riyan? Hindi ka man lang makaimik. Yung baso sa kamay ko ay halos maduraj sa pagkakahawak ko ng paakyat na sana ang nobya sa red carpet sa harap ng bahay ng mga Wang. Nang biglang may umalingaw-ngaw na nakabibinging lagutok mula sa loob ng gusali. Parang makapal na bakal na pilit na binali. Pagkatapos, ilang sunod-sunod na malalakas na kalabog ang narinig. Ang ilang gintong tiles sa may gate ay bigla na lang nagsiliparan mula sa pader ng walang babala. Bumagsak sa red carpet at nagkapira-piraso. Dahan-dahan akong tumayo, tinitigin ko ang kanyang mukhang nagmamayabang. Kalmado ang boses ko, pero ramdamang sobrang lamig. Wang Dashan, huwag ka munang magdiwang. Hindi pa sigurado kung matutuloy ang kasal mo. Anong pinagsasabi mo, gago? Biglang nagiba ang mukha ni Wang Dashan. Itinaas niya ang kamao para suntukin ako. Minamalas mo ba ako? Mukhang nagsasawa ka ng mabuhay. Umilag ako sa gilid. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang lakas na nakuha ko sa pagtatrabaho sa construction ay hindi niya kayang labanan. Namimilipit siya sa sakit. Wang Dashan, huwag kang padalos-dalos. Bumulong ako sa tenga niya. Bawat salita ay diniinan ko. Yung 5 palapag na gusali ninyo, sinakop ang kalahating metro ng lupa namin. Ilegal yan. At saka, yung ginawa ng tatay mo sa lolo ko na naging sanhi ng pagkamatay niya. Nakahanap na rin ako ng ebidensya. Bigla na lang namutla ang mukha ni Wang Dashan. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging sirena ang umalingaw mula sa bungad ng nayon. Papalapit ng papalapit, ilang puting sasakyan na may tatak na Land Resources Enforcement at Building Safety Supervision, kasama ang isang police car, ang pumasok sa nayon. Huminto sila mismo sa tabi ng handaan ng mga Wang. Biglang tumahimik ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. Ang ngiti sa mukha ni Wang Qiying ay biglang naglaho. Dali-dali siyang lumapit, yumuyuko-yuko pa. Sir, anong pong problema? Araw po ng kasal ng anak ko ngayon. Baka po nagkamali lang kayo ng lugar. Ang nangungunang opisyal ay walang emosyong naglabas ng mga dokumento. At ipinakita ito sa kanya. Wang Qiying, nakatanggap kami ng formal na reklamo na ang iyong itinayong 5 palapag na gusali ay iligal na sa makeup sa lote ng iba, itinayo ng walang permit, tinipid sa materyales na nagdulot ng malaking banta sa kaligtasan, at marami pang ibang paglabag. Kaya alinsunod sa batas, magsasagawa kami ng on-site inspection ngayon. Biglang namutla ang mukha ni Qiying. Imposible, ang bahay namin ay nakatayo sa sarili naming lote. Paanong sasakupin ang lupa ng iba? Nagkakamali kayo. Malalaman natin kung may nagkamali kapag nagsagawa na kami ng pagsusuri, malamig na sabi ng opisyal. Tumingin siya sa akin. Mr. Chen Fei, nasaan ang boundary marker na inirereklamo mo? Humakbang ako pasulong. Inilabas ko ang notarial certificate at ang survey report at iniabot sa kanila. Mga sir, ang boundary marker ay nasa bakuran namin at nanotaryo na. Heto ang mga kaugnay na ebidensya. Ang bahay ng pamilya Wang ay lumagpas sa boundary ng 0.5 metro. At iligal na sinakop ang 0.32 acres ng aming lote.
Kumpleto ang ebidensya. Tinitigan ni Wang Kuiying ang mga dokumento sa kamay ko, at nanlaki ang mga mata na parang kampana. Tinuro niya ako at sumigaw ng matinis. Chen Fei, ikaw ang nagsumbong sa amin. Wala kang utang na loob. Kailan namin sinakop ang lupa ninyo? Nagbibintang ka lang. Malalaman natin kung nagbibintang ako kapag sinukat na dito mismo. Malamig ko siyang tinitigan. Wang Kuiying, 40 taon na ang nakalipas, sinakop ng pamilya mo ang kalahating metro ng lote ng pamilya ko. Ang utang na ito, sisingilin ko sa iyo ngayon. Dala ng mga surveyor ang isang total station at nagsagawa sila ng pagsusukat doon mismo. Ang resulta ay eksaktong tumugma sa report na isinumite ko. Pagkatapos ng pagsisiyasat sa lugar, ang bahay na ipinatayo ni Wang Kuiying ay napatunayang ilegal na umukupa sa lote ng iba. Totoo ang mga paratang. Agad na inanunsyo ng mga staff ang resulta. At may kinuha siyang isa pang dokumento. Bukod dito, nakatanggap din kami ng reklamo. Ang bahay na ipinatayo mo, walang kwalifikasyon ng construction company, gumamit ng mga substandard na materyales, at tinipid sa paggawa. Mayroon itong malaking panganib sa kaligtasan. Ngayon, kailangan naming magsagawa ng safety inspection sa bahay. Ilang building safety engineer, na may dalang mga profesional na kagamitan, ang pumasok sa 5 palapag na bahay ng mga Wang. Nagkagulo na sa lugar, nagbulong-bulungan ang mga usiserong residente. Pinagtuturo-turuan nila si Wang Kuiying. Naku po, yun pala, inagaw pala ng mga Wang ang lupa ng mga Chen. Kaya pala araw-araw naguhukay si Chen Fei. Naghahanap pala siya ng ebidensya. Ang tindi naman niya. Laging sinasabi ni Wang Kuiying na walang kwenta ang pamilya Chen. Tingnan mo ngayon, binalikan siya at ay dainmanda. Napakasakit noon sa kahihiyan. Si Wang Kuiying ay nakatayo lang doon, nanginginig ang buong katawan. Namutla ang mukha niya na parang papel. Paulit-ulit niyang ibinubulong. Imposible to. At sa sandaling iyon, dumating ang bridal convoy. Lahat ay mga itim na kotse. Ang nangungunang BMW ay may malaking pulang dekorasyon. Marami itong huminto sa tapat ng gate ng mga Wang. Nakakabingi ang ingay ng mga torto. Sunod-sunod ang putok ng mga paputok. Nagmamadaling inayos ni Wang Dashan ang kanyang suit. Pilit siyang umiti. Tumakbo siya para pagbuksan ng pinto ang nobya. Nakasuot ng puting-puting wedding gown, lumabas ang bride mula sa sasakyan. Maputi siya at maganda, pero may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Tinitingnan niya ang mga sasakyan ng pulis sa may gate at ang magulong mga tao. Noong akmang itatapak na ng bride ang kanyang paa sa red carpet sa may gate ng mga Wang, biglang may umalingaw-ngaw na nakakabinging tunog mula sa loob ng bahay. Parang tunog ng makapal na bakal na pilit na binabali. Kasunod nito, ilang malulutong na lagapak. Ang ilang gintong tiles sa may gate. Walang ano-ano'y biglang tumilapon mula sa pader. Bumagsak sa red carpet at nagkandurog-durog. Napasigaw sa takot ang bride. Bigla siyang umatras ng ilang hakbang. Muntik na siyang matalisod sa kanyang gown. Isang maitim at paakyat na bitak. Mula sa pundasyon, kitang-kita itong gumagapang paakyat. Agad nitong sinira ang frame ng bintana sa ikalawang palapag. Ang malaking pulang dekorasyon para sa kasal, na sakto sa gitna ng bitak, ay tuluyang napunit sa dalawa. Mukha itong napakamalas. Guguho na ang bahay. May bitak na ang bahay. Hindi malaman kung sino ang sumigaw mula sa mga tao. Ang mga nakikiusyoso ay biglang nagkagulo at sabay-sabay na nagsiatrasan. Si Wang Kuiying, parang nababaliw na sumugod at niyakap ang gate. Pasigasigaw siya ng kung ano-ano. Walang problema. Normal lang yan sa pag-aayos ng lupa. Walang problema. Pero ang sumagot sa kanya ay isang mas malakas na pagbasag. Isang buong hilera ng tiles sa ikatlong palapag ang sunod-sunod na pumutok at nalaglag. Bumagsak ang alikabok ng semento, na tumama sa buhok at mukha ng bride. Ang mukha ng bride, biglang naging mas maputi pa sa kanyang wedding gown. Ayaw na niyang humakbang papasulong. Itinuro niya ang bahay, nanginginig ang boses. Hindi ako papasok sa bahay na yan. Hindi yan bahay pangkasal. Ibingan yan. Namula ang mga mata ni Wang Dashan sa galit. Akmang hahatakin niya ang bride, pero bigla siyang itinulak ng tiyuhin nito. Ang tiyuhin ng bride ay isang veteranong kontratista sa kanilang lugar na may 30 taong karanasan. Lumapit siya sa may pader. Isang tingin pa lang sa bitak, biglang umitim ang mukha niya na parang ilalim ng kaldero. Humarap siya at tiningnan si Wang Dashan, ang boses niya kasing lamig ng yelo. Hindi maaaring ituloy ang kasal na ito. Ang bahay na ito, sino mang pumasok ay tiyak na mamamatay. Nawala na ang lupa sa ilalim ng pundasyon. Ang mga poste ay hindi na matatag. Ito na ang senyales na malapit na itong gumuho. Sakto namang lumabas mula sa gusali ang assessment engineer. Sobrang seryoso ng kanyang mukha nang i-anunsyo niya ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa isinagawang inspeksyon, ang pundasyon ng bahay na ito ay bagsak na bagsak sa pamantayan. Gumamit ng mga substandard at manipis na bakal, at ang semento ay sobrang kulang. Napakalaki ng panganib na gumuho ito. Opisyal na itong idineklara bilang isang Class D condemned building. Simula ngayon, isasara ang lugar na ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman. Kailangang gibain ito kagad. Pagkasabi niya noon, 2 staff ang may dalang pulang seal at idinikit ito ng pakros sa ibabaw ng pulang double happiness na dekorasyon ng pamilya Wang. Tinitigan ni Wang Kuiying ang matingkad na pulang seal, at nanlaki ang kanyang mga mata na parang sa patay na isda. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa putikan. Napangisi na lang ang bride habang pinapanood ito.
Agad niyang hinablat ang belo sa kanyang ulo at ibinato ito ng buong lakas sa lupa. Wang Dashan, niloko mo ko para pakasalan ka gamit ang isang condemned na bahay. Gusto mo ba akong pakasalan para lang may magbayad sa mga problema ninyo? Hindi na tuloy ang kasal. Kanselado na. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at sumakay sa bridal car. Ang convoy, kung gaano kagarbo dumating, ganon din silang umalis na puno ng kahihiyan at pangungutya. Tuluyan na silang umalis. Pinanood ni Wang Dashan ang papalayo na bridal car. Saka tumingin sa bahay nilang may silna, at sa nanay niyang si Wang Qiying na nakahandusay sa lupa. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Bigla siyang humarap, at ang namumulang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Sumugod siya na parang isang asong ulol. Sinunggaban niya ang kwelyo ko at sumigaw, "Chen Fei, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko." Tiningnan ko siya ng malamig at dahan-dahang inalis ang kamay niya. Pinagpaigan ko ang nagusot kong kwelyo at nagsalita ng mariin, bawat salita. "Wang Dashan, may ebidensya ka ba? Nagukay lang ako ng imbakan ng tubig sa sarili kong lote para hanapin ang muwan ng lupa namin. Karapatan ko iyon ayon sa batas. Legal kong ini-report ang illegal construction at mga paglabag ninyo sa batas. May mga patunay ako, at lahat ay makatwiran at naaayon sa batas. At kung bakit naging condemned ang bahay ninyo, kasalanan niyan ng nanay mo na tinipid ang mga materyales. Kumuha siya ng mga trabahador na walang lisensya. Kayo ang gumawa ng sarili niyong kapahamakan. Anong pakialam ko dyan? Ang mga salitang iyon, walang labis, walang kulang. Eksakto ang mga salitang sinabi ng nanay niyang si Wang Qiying para patahimikin ang nanay ko noon. Biglang nagtawanan ng mga nakikiusyosong kapitbahay. Nagbulungan sila. Pamilyar pakinggan iyan. Hindi ba tiyan ang laging sinasabi ni Wang Qiying? Bumaliktad na ang mundo. Ngayon, pamilya Chen naman ang nagsasabi niyan. Karma. Iyan ang tinatawag na karma. Nakatayo lang si Wang Dashan. Namumula at namumutla ang mukha, habang nanggigigil na kinukuyom ang kanyang mga kamao. Pero wala siyang masabi ni isang salita. Ang hindi niya alam, hindi pa ito tapos. Pangalawang putahe pa lang ito sa inihanda kong handa para sa kanya at sa pamilya Wang. Habang nagkakagulo ang pamilya Wang, at si Wang Qiying ay nag-iiyak at nagwawala sa lupa, dalawang pulis ang lumapit sa akin. Seryoso ang tono nila nang sabihin, "Mr. Chen Fei, tinanggap na namin ang iyong report tungkol sa kaso ng pagpatay kay Chen Shuyi noong 1983. Ang mga kaugnay na ebidensya. Dala mo ba?" Tumango ako. Kinuha ko mula sa bag ang kaong bakal, ang diary sa loob, at ang resibo ng pagbenta ng puno. Pati na rin ang sulat na iniwan ni Lolo, lahat ay kumpleto kong ibinigay sa pulis. Ang mga salitang iyon, para itong isang malakas na kulog na sumabog sa pandinig ng lahat ng naroroon. Si Wang Qiying, na nakalupasay sa sahig, ay biglang natigilan sa pagwawala. Mabilis siyang nagangat ng tingin, nakatitig sa hawak kong kaong bakal. Puno ng matinding takot ang kanyang mga mata, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Aksidente lang yun. Si Chen Shuyi, nalunod lang yun sa kanal noon. Walang kinalaman ng pamilya namin. Walang kinalaman ng pamilya namin dyan. Matinis na sigaw ni Wang Qiying. Halatang halata sa boses niya ang pagkataranta. Kung may kinalaman man o wala, aalamin yan ng pulisya. Malamig siyang tinitigan ng pulis. Wang Qiying, Wang Fugi, sa ilalim ng batas, ipinatatawag namin kayo. Sumama kayo sa presinto para makipagtulungan sa investigasyon. Tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Chen Shuyi noong taong 1983. Si Wang Fugi, ang asawa ni Wang Qiying. Datang matandang iyon na madalas ay tahimik lang pero puno ng kasamaan ng kalooban. Sa mga sandaling iyon ay nagtatago siya sa likod ng mga tao, sinusubukang tumakas ng palihim, pero agad siyang hinarang ng dalawang pulis. Hinawakan nila ang kanyang braso. Nagtatago siya sa likod ng mga tao, sinusubukang tumakas ng palihim. Ngunit agad siyang hinarang ng dalawang pulis at sinunggaban sa braso. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos mapaluhod na siya sa lupa. Ang mga nanonood na taga-baryo ay biglang nagkagulo. Diyos ko, hindi pala aksidente ang pagkamatay ng matandang hepe noon. Pinatay pala siya ni Wang Fugi. Kaya naman pala, napakalakas pa ng matandang hepe noon, paanong mahuhulog yun sa kanal ng ganun lang? May pumatay pala sa kanya. Sobrang sama talaga ng pamilyang Wang na to. Pumatay na ng tao, inagaw pa ang lupa nila. Inapi nila ang dalawang henerasyon ng pamilya. Mga tao pa ba yan? Si tatay, na nakatayo sa tabi ko, ay pinanood si Wang Fugi habang hawak ng mga pulis. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mahigit 40 taon. Datang inhustisya sa kanyang ama, sa wakas ay mabibigyan na ng katarungan. Habang dinadala ng pulis si Wang Fugi at napadaan siya sa tabi ko. Bigla siyang nagangat ng ulo, ang namumula niyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin, at umungol siya. Ikaw, kasalanan mo tong lahat, buwisit kang bata ka. Ang nangyari noon, mahigit 40 taon na ang nakalipas. Bakit hindi mo pa pinalagpas? Bakit? Tiningnan ko siya. Walang bahid ng emosyon ang mga mata ko. Dahil pinatay mo ang lolo ko. Dahil inagaw ng pamilya ninyo ang lupa namin at inapi ang dalawang henerasyon ng pamilya ko. Ang utang na yan, huwag mong sabihing 40 taon lang, kahit 100 taon pa. Kailangan ko pa ring singilin. May sasabihin pa sana si Wang Fugi. Pero diretso na siyang isinakay ng pulis sa mobile. Si Wang Qiying, dahil din sa hinalang iligal na pag-angkin ng lupa ng iba.
ay dinala rin ng mga awtoridad para sa investigasyon. Ang dating masayang-masaya na kasalan, ay biglang nauwi sa gulo. Pinanood ni Wang Dashan ang paalis na sasakyan ng pulis. Tiningnan niya ang delikadong bahay na may selyo, tiningnan ang nagkalat at magulong handaan. At sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Napaupo siya sa putikan, niyakap niya ang kanyang ulo at humagulgol ng malakas. Ngunit ito ay hindi pa ang katapusan. Kinahapunan, may isa pang grupo ng mga tao na dumagsa sa baryo. Dumiretso sila sa bahay ng mga Wang. Ang nangunguna ay si Aling Liu mula sa kabilang baryo. Ang asawa niya noon ay kasama ni Wang Fugi na nagtatrabaho sa isang construction site at naaksidente. Nagbayad ang kumpanya ng 800,000 piso bilang danyos, kung saan 300,000 ay para sa asawa ni Aling Liu. Pero pinagtulungan itong kulimbati ni Wang Qiying at Wang Fugi. Si Aling Liu, isang byuda na may 3 anak. Pagkatapos ng mahigit 10 taon ng pagtitiis, sa wakas ay dumating din sila sa aming pintuan. Kasama niya ang ilan pang matatanda, lahat sila ay biktima ng bunsong anak ni Wang Qiying na si Wang Xiaoshan. Mga biktima na naubos ang perang pang-retiro dahil sa panloloko sa ilalim ng isang retirement investment scheme. Dala-dala ang ebidensya, tumawag agad sila ng pulis. Nang imbestigahan ng pulisya, nalaman nilang malaking bahagi ng pera na ginamit ni Wang Qiying sa pagpapatayo ng 5 palapag na gusali ay galing sa death compensation ng aking ama. At ang iba naman ay mula sa mga perang ninakaw ni Wang Xiaoshan sa pamamagitan ng telecom fraud. Nang gabi ring iyon, si Wang Xiaoshan na nagtatago sa ibang lugar ay dinakip na ng mga pulis. Sa loob lang ng isang araw, tuluyang bumagsak ang pamilya Wang. Si Wang Fugi ay identify ng pulisya dahil sa hinalang sadya ang pagpatay. Ang naghihintay sa kanya ay ang mabigat na parusa ng batas. Si Wang Qiying naman ay inimbestigahan dahil sa iligal na pag-okupa ng lupa ng iba at paggamit ng perang galing sa masama para magpatayo ng bahay. Ang ipinagmamalaki niyang 5 palapag na gusali ay idineklarang iligal na istruktura at D-class na mapanganib na gusali at inutusang gibain sa loob ng itinakdang panahon. Lahat ng kanilang mga ari-arian mula sa masama ay na-freeze. Si Wang Xiaoshan ay dinakip ng mga pulis dahil sa kasong telecom fraud. Napakalaki ng halagang sangkot sa kaso, kaya ang naghihintay sa kanya ay mahahabang taon sa bilangguan. Ang kasal ni Wang Dashan ay tuluyan ng nakansela. Hindi lang umatras sa kasal ang pamilya ng babae. Sinampahan pa siya ng kaso sa korte, humihingi ng danyos para sa emosyonal na pinsala at pinsala sa reputasyon. Ang 288,000 dot ay ni isang kasin na hindi naibalik. Kumalat ang balita sa buong nayon. Walang sino man ang naawa sa pamilya Wang. Sa loob ng maraming taon, umasa sila sa kanilang dami at kapangyarihan. Para mangapi at manlamang sa mga kapitbahay. Hindi mabilang ang kanilang mga ginawang panlalamang at masasamang gawain. Ngayong ganito ang sinapit nila, lahat ay nagsasabing nararapat lang ito sa kanila. Ito ay ganti ng tadhana. At ang pamilya ko, sa wakas ay nabawi na namin ang lupang para sa amin. Ang Land and Resources Office ng bayan ay muling nagsukat ng aming hangganan. Ang kalahating metrong lupa na inagaw ng pamilya Wang ay tuluyan ng ibinalik sa amin. At ang iligal na 5 palapag na gusali ay sapilitang giniba pagkatapos ng kalahating buwan, ayon sa batas. Sa araw ng demolisyon, nakatayo kami ni nanay sa aming bakuran, pinapanood ng excavator. Bawat pala nito ay unti-unting ginigiba ang gintong gusaling iyon na nagpahirap sa aming pamilya sa loob ng ilang dekada. Hanggang sa maging isang tumpok na lang ng mga durog na bato. Nang bumagsak ang huling pader, at ang sikat ng araw sa katanghalian ay walang harang na pumasok sa aming bakuran, tumama sa aming bagong 3 palapag na bahay. Tumama ito sa mga inaamag na sulok, at pinatuyo ang lahat ng halumigmig at kadilimang naipon sa loob ng maraming taon. Nakatayo si nanay sa ilalim ng sikat ng araw, iniunat ang kanyang kamay, at sinalo ang isang sinag. Dahan-daang damaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. 30 taon na, ang malaking batong nakadagan sa kanyang puso sa loob ng 30 taon ay sa wakas naduraj. Ang sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng 30 taon ay sa wakas naglaho. Lumingon siya, tumingin sa akin, at sinabi habang humahagulgol. Fizzy, ang sikat ng araw. Sa wakas, nasikatan na rin ng araw ang bahay natin. Lumapit ako, ay nalalayan siya sa balikat, at sinabing nakangiti. Nay, mula ngayon, araw-araw nang masisikatan ng araw ang bahay natin. Kalaunan, sa kaso ng sadya ang pagpatay ni Wang Fugi. Patapos ang masusing investigasyon ng pulisya, natagpuan nila ang saksi noong panahong iyon. Idagdag pa ang mga alaala at ebidensyang isinumite ko, nabuo ang isang kompletong kadena ng ebidensya. Sa huli, hinatulan ng korte si Wang Fugi ng kasong sadya ang pagpatay. At sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Si Wang Xiaoshan naman ay napatunayang nagkasala sa telecom fraud. Dahil sa napakalaking halaga, sinentensyahan siya ng 12 taon sa bilangguan. Si Wang Qiying naman ay napatunayang nagkasala sa iligal na pag-okupa at pagtatago ng perang galing sa krimen. Pinagsama ang kanyang mga kaso, at sinentensyahan ng 5 taon sa bilangguan. Ang pamilya Wang ay tuluyan ng nawasak. Nang muling makita ng mga taga-nayon si nanay, lubos na nagbago ang kanilang pakikitungo. Kung makatawag sila ng Ate Fanghua at Aling Lin, napakalapit ng turingan. Wala nang sinumang nangahas na maliitin kaming pamilya Chen. Parami ng parami ang ngiti sa mukha ni nanay. Pati ang rayuman niya, himalang gumaling ng husto. Araw-araw, nagagawa niyang magbilad sa araw sa bakuran at mag-alaga ng mga halaman. Taas doon na siyang nabubuhay, masaya at payapa ang kalooban.
May isang taga-nayon na nagtanong sa akin, Chen Fei, paano ka naging ganoon katatag noon? Si Wang Kuiying, halos sa tapat na ng bahay niyo kayong inaapi. Hindi ka nakipag-away o gumawa ng gulo, araw-araw ka lang naghukay. Hindi ka ba natakot na baka hindi ka manalo? Napangiti na lang ako at sinabing, ang pakikipagtalo sa isang taong walang modo ang pinakawalang kwentang gawin. Gusto niyang maglaro ng patalikod, kaya sinabayan ko siya ng harapan. Akala niya, habang mas mataas ang itinatayo niya, mas magiging mag-ara. Ang hindi niya alam, kapag baluktot ang pundasyon, habang tumataas ang gusali, at mas malakas ang pagbagsak. Sa buhay na ito, ang pinaglalabanan ay hindi ang panandaliang lamang. Hindi ang taas ng bahay, kundi ang timangan sa loob ng iyong puso. Ito ang ugat na kinatatayuan mo. Kung masama ang iyong intensyon, hindi magiging matatag ang iyong pundasyon. Kahit gaano kataas pa ang itayo mong gusali, babagsak at babagsak din yan. Ang pagiging isang taong matuwid, na kumikilos ng tama at may prinsipyo, kahit na makaranas ka pa ng kaapihan pansamantala. Darating din ang araw na liliwanag ang lahat. Ang sikat ng araw sa taglamig ay buong init na tumatama sa aming bakuran. Nakaupo ang nanay ko sa bakuran, masayang nakikipagtawanan at kwentuhan sa mga kapitbahay. Ang kanyang boses ay masigla at malinaw, at umaabot ito sa napakalayong lugar.